Magandang gabi po, isang araw matapos ang Pasko. Unos ang kinakaharap na ilang lugar sa Kabisayaan dahil sa gupit ng bagyong Quinta. Dinaanan ng bagyo ang Tacloban City sa Leyte kung saan 7 barangay ang binaha at mahigit 300 residente ang inilikas. Meron din mong bayan na nawala ng kuryente dahil sa pinsalang dulot ng bagyo. Pero paniniguro ng mga otoridad, hindi raw ganon kalaki ang pinsalang idinulot ng bagyong Quinta. Mula sa Tacloban, nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria? Mel Arnold, buong araw na naging masungit ang lagay ng panahon sa Leyte, kaya't pabugso-bugsong pag-ulan ang ating naranasan. Sa Tacloban City, 7 barangay nga ang binaha dahil sa bagyong Quinta at ilang daang mga residente ang inilikas. Malakas ang buhos ng ulan sa bayan ng Dulag sa Leyte kaninang alas 11 ng umaga. Naglalakihan ang bawat patak at ang langit biglang nagdilim. Kasabay nito ang pag-ihip ng malakas na hangin habang ang mga alon nagngangalit din. Storm surge. Iyan ang kinatatakutan ngayon ng mga residente ng coastal barangays dito sa Leyte. Dahil magpasa hanggang ngayon ay napakalakas pa rin ng mga alon. Kaya naman ang lokal na pamahalaan bukod sa pagpapaalala sa mga residente na laging maging handa sa paglikas ay pinagbawalan na rin ang anumang sasakyang pandagat na pumalao. Ang mga bangkang ito itinali na malapit sa dalampasigan. Matapos dumaan sa Leyte ng bagyong Quinta kagabi, nagtumbahan ng ilang puno sa dulag at may mga tinamaan daw na poste ng kuryente. Kaya't mula pa kagabi ay wala ng supply ng kuryente sa bayan. Pagdating ng mga past 10 o'clock until 12, sa 12 doon talaga umano ang hangin. Ang van na ito hindi nakaiwas sa isang natumbang puno, kaya't nayupi ang kanang bahagi ng sasakyan. Sugatan naman ang 16 na pasahero ng van. Tumangging magbigay ng panayam ang driver. Sa Tacloban City, 7 barangay ang binaha kabilang na ang Maharlika Highway. Mahigit 300 residente naman ang inilikas sa Tacloban Astrodome kagabi matapos umanong pasukin ng malalakas na alon ang kani-kanilang bahay. Si Chona kasamang tumakbo sa evacuation center, ang 9 na anak at 10 apo. Nakapaghanda po ba kayo? Hindi nga eh. Wala kami nakapaghanda. Yung mga damit lang. Yung pang-base ng mga anak ko. Yung mabasa. Yun lang ang nadala namin. Hindi ko alam. Baka yung bahay namin na ano na ng dagat. Kasi malapit na. Ayon sa CDRRMC, patuloy ang pagbibigay nila ng relief goods at tulong pangkalusugan sa mga inilikas. Siniguro naman ng Office of Civil Defense na hindi malaki ang pinsalang idinulot ng bagyo sa rehiyon. Before pa man pumasok or naging tropical depression si Quinta, ay nagkaroon na kami ng pagpupulong noong Friday. On standby yung ating mga local rescue teams at saka nag-advise din tayo doon sa mga local disaster councils to take mga precautionary measures. Arnold, narito tayo sa VNG Subdivision sa Barangay 109, ang isa sa 7 barangay na binaha sa Tacloban City simula pa kahapon. Sa ngayon nga ay hindi pa humuhupa ang tubig na aabot pa rin hanggang binti. Samantala, kaninang hapon ay muling bumuhos ang malakas na ulan at hanggang sa ngayon ay nagbabanta ang kaulapan. Yan muna ang latest mula rito sa Tacloban. Balik sa inyo, Arnold. Maraming salamat, Victoria Tulad.